nag-o-overthink din itong person mo mga kapiksi, pero nakita natin dito na willing itong person mo na parang ano guys, parang feeling ko merong nagawa na hindi maganda yung person mo na parang nagigilty siya, okay? Nagigilty yung person mo kung ano man yon na ginawa niya or napag-awayan niyo mga kapiksi. Nagigilty yung person mo kasi for some of you, imbis na magalit kayo sa kanya, sumbatan niyo siya or what, parang naging, eto nga yung sinabing compassionate, no? Parang kabaliktaran yung pinakita mo sa kanya. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? Titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaligtad yung roles guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong pakinggan yung reading dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Sandali lang guys, ayusin ko lang yung ating ayan bumabagsak kasi. Anyway, so dito guys, no, based dito sa mga mensahe na gustong sabihin ng person mo or yung naiisip niya, mukhang merong kayong hindi pagkakaunawaan ng person mo. I remember every detail of that day. I bury myself in work to forget you. Okay, so meron talagang nangyari na hindi niya makalimutan. Pwedeng siya din yung may kasalanan guys, no, or baka nag-trigger ganyan kasi sabi niya, I know I messed up everything. Alam niya na siya yung may kasalanan and hindi niya makalimutan lahat ng nangyari. Parang feeling ko paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya yung mga hindi magagandang nangyari sa inyo nung araw na yon, kung nag-away kayo or kung ano man yung nangyari sa inyo. Lahat yon naiisip niya and paulit-ulit niyang naiisip yon guys. And para makalimutan niya ikaw or yung nangyari, nagpapakaburyong siya mga kapiksi sa kanyang pagtatrabaho. Ibig sabihin, nilulunod niya yung sarili niya sa pagtatrabaho para hindi niya masyadong maisip or hindi niya masyadong maalala yung nangyari sa inyong dalawa guys. Okay, so pwedeng medyo malala mga kapiksi. Kahit anong klase ng relationship, applicable to guys. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng hindi pa kayo hiwalay, pwedeng no contact kayo, pwedeng hindi pa kayo hiwalay pero yun nga, baka hindi kayo masyado nag-uusap kasi nga nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan ng iyong person. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mensahe na yan. Tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyong relasyon guys. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas mga kapiksi. Okay? So, love, romantic mga kapiksi. Kahit na may ganyang kayong pangyayari guys, no? Nandun pa rin, nananatili pa rin yung pagmamahal guys. Yeah, so meron kasi dito, ito kasi yung sikreto guys, yung pagiging compassionate, okay? Itong pagiging compassionate, ibig sabihin nito pagiging maunawain. So it's either ikaw yung naging maunawain, pwedeng napatawad mo na siya dun sa mga ginawa niya, okay? Kasi mahal na mahal mo siya, or dahil mahal na mahal nyo pa rin yung isa't isa, hindi naman porket nag-away maghihiwalay agad-agad, diba? Di sana wala nang forever. Kasi wala namang hindi nag-aaway sa relationship, kahit nga yung mga matatanda na mag-aasawa, 'di ba? Yung mga nanay-tatay nyo, yung mga tito-tita nyo, no, na mga matatanda na, mga senior na, nag-aaway pa rin yung mga yan, nagsasagutan, nagbabangayan, 'di ba? Pero it doesn't mean hindi nila mahal yung isa't isa. Normal yun sa tingin ko sa isang relationship. Pero yung pagiging compassionate at yung pagiging maunawain, malambot yung puso, handang magpatawad, diba? That's what makes the relationship work mga kapiksi. And sa case nyo, pwedeng pinaglalaban nyo pa yung relationship mga kapiksi.
okay, with these two energies. And ito nga, no, parang ini-encourage, no, parang nagkakaroon ng encouragement sa inyong dalawa na sige, pagpatuloy pa rin natin tong relationship natin, kasi kumbaga parang lumalaban pa, no? Lumalaban pa habang pwede pa, habang kaya pa, lalaban pa mga kapiksi, no? Pinaglalaban pa yung relationship. So, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng parehas kayo na ganyan yung emosyon, okay? So, alright. Tingnan naman natin, guys. Yung, ito naman, kung ano talaga yung nararamdaman ng person mo, yung nagaganap sa relationship nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, may promo tayo for August. Magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500 yung freebies na yan. So i-avail nyo na, guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga kabit ng jowa nyo, guys. 30% discount until August 31. So mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, Aquarius, guys, kaya in-represent ng King of Swords. Ito yung ating feelings energy. Ito yung both positive and negative kasi nakikita natin yung mga pagsakit ng ulo nyo. Meron dito yung presence ng fire signs, mga kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart or sila, mga kapiksi. Okay? Pero ito, guys, nakikita natin yung stress dun sa relationship, no? For some of you, pwedeng meron kayong, ito yung sinasabi na, asa na ba yun? I remember every detail of that day. So, itong person mo, stressed siya kasi naiisip niya ng paulit-ulit, no? Yung nangyari dun sa relationship nyo, yung nangyaring pag-aaway nyo. Meron kayong mga disappointments dito, mga kapiksi, no? Dahil dun sa nangyari, nagkaroon ng disappointments. And itong person mo, parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. This feels confused, medyo confused siya, medyo nalilito siya, medyo stressed siya, medyo worried siya. Nag-o-overthink din itong person mo, mga kapiksi, pero nakita natin dito na willing itong person mo na parang ano, guys, parang feeling ko merong nagawa na hindi maganda yung person mo na parang nagigilty siya, okay? Nagigilty yung person mo kung ano man yon na ginawa niya or napag-awayan niyo, mga kapiksi. Nagigilty yung person mo kasi for some of you, imbis na magalit kayo sa kanya, sumbatan niyo siya or what, parang naging, eto nga yung sinabing compassionate, no? Parang kabaliktaran yung pinakita mo sa kanya. Ayan. So, yung pagiging compassionate, naging maunawain ka, you've become the bigger person dun sa relationship. Probably because mahal mo din talaga yung person mo. And, ganoon naman talaga, guys, kung mahal nyo yung person nyo, yung mga pagkakamali nila, kaya naman natin patawarin and tanggapin, di ba? So, ganun yung, parang feeling ko ganun yung nangyari sa inyo na willing kayo na patawarin yung person nyo and bigyan sila ng another chance, mga kapiksi. And itong another chance na to, guys, gusto ng person mo na samantalahin itong another chance na to. Pero parang natatakot din siya at the same time na baka wala na yung tiwala mo sa kanya. Okay? So, yun yung ano yun yung kumbaga, yun yung biggest fear ng person mo. Oo nga, napatawad mo siya. Oo nga, pero nandun yung guilt sa kanya At saka siya mismo nagdududa. Kasi kung totoo bang napatawad mo na siya, baka kasi may mga times na nasusumbat mo pa, paminsan-minsan, no? Although itong person mo, willing siya na magsimula ulit kayo and willing siya na patunayan. Kumbaga parang, tawag dito, mag-rebound,
rest back sana yung sasabihin ko. Hindi rest back eh. Parang willing siya na patunayan sa'yo na nagbago na siya, okay? Or bawi yon, willing siya na bumawi sa inyo, kapiksi, and parang ipakita sa'yo na kaya niyang magbago, kaya niyang magpakabait, or kaya niyang suklian din yung kabutihan na pinapakita mo sa kanya. Ang tanong lang is, maniniwala ka ba? Okay? Kasi yun yung ano sa kanya, yun yung parang dahilan ng pag-overthink niya. Ano kaya, totoo kayang mahal niya ako? Baka naman naawa lang siya sa akin, baka pinagdududahan pa rin niya ako. Ganun yung mga naiisip ng person nyo, mga kapiksi. Okay? So, what else? Pero ito guys, so nakikita natin na mag-e-effort talaga itong person nyo. Gusto niya talaga mag-effort, and nang-mature na rin siya guys. Yes. So, and ito talaga yung susi, no? Kailangan talaga ng forgiveness dito. And feeling ko naman itong person nyo guys, gagawin niya ang lahat para talagang tuluyan nyo silang mapatawad. Kumbaga parang matabunan yung kanilang pagkakamali. Parang gagawin nila ang lahat para makalimutan nila yung ginawa nila, and makalimutan nyo rin yung hindi nila magandang ginawa. So, mag-e-effort talaga ito mga kapiksi, no? Mag-e-effort ito na ayusin yung sarili niya, and ayusin din yung relationship nyo, kasi hindi ka rin kayang iwanan itong person mo, mga kapiksi. Okay, there's love here definitely, mga kapiksi, pero right now more on healing ang kailangan nitong sa relationship nyo. Actually, hindi sa inyo eh. Feeling ko kasi kayo, mabilis kayong mag-heal, or baka nga nag-heal na kayo, pero yung person mo, siguro dahil dun sa sobrang guilt niya, so, itong person mo, hindi rin siya makapalmuka, no? Kasi nakakonsensya siya eh. So, nakakonsensya siya, nababagabag siya, nabother siya dun sa kanyang ginawa. So, yeah, kung gusto niyo pa siyang bigyan ng chance, mga kapiksi, go lang, 'di ba? Lahat naman pwedeng magbago as long as binabago niyo rin yung perception niyo dun sa person niyo. Pwede siyang magbago, mga kapiksi. All right? So, comment down below guys if feeling niyo naka-resonate kayo dito sa reading na to, and pwede nyo pakinggan guys yung mga relationship subliminals natin, kahit ano doon pwede, depende dun sa pangangailangan nyo. May mga description naman yon, basahin nyo na lang guys. Please use sa mabuting intention lang. Ito yung playlist mga kapiksi, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.